Wow. Love you. Si Lucas, for me, I think hindi pa yata niya nahanap yung love niya para sa sarili niya eh. Kaya nung binigay yon ni Olivia sa kanya, yung true love, hindi yun mawala sa isip niya. So ngayon, feeling niya may second chance siya kasi feeling niya nakikita niya yung patay niyang asawa. It's making him go crazy, diba? Kasi he's never experienced that kind of love. So I think for Lucas, yun din yun. Ako naman, still searching for truth. Kasi nga, up to now, talagang malaking puzzle pa rin para kay Philip na kung paano namatay yung tatay ko. Yung tatay ko kasi is very important sa akin at siya yung role model ng buhay ko. Kaya kailangan ko talaga mahanap kung ano talaga yung nangyari sa kanya. And hindi ako matatahimik hanggang hindi ko yun nalalaman dahil yung mga Buen Camino, isa silang malaking suspect sa nangyari dun sa tatay ko. Kaya yung character ni Philip ngayon, dun siya papunta. Talaga hinahanap niya yung truth. Tapos gusto niya pa rin mag-revenge. Kasi yung pangarap na itinayo ng tatay ko na dream hospital niya, kinuha na sa amin ng mga Buen Camino. Kaya kung makikita niyo sa everyday na mga episodes, palagi lang ako galit, palagi lang ako frustrated, at nagpatong-patong na. Ayan. Salamat. My next question is for Lia. Kasi sa mga unang episodes, nagulat lahat dun sa daring scene mo with Tony. Ano yung, kumusta yung feedback sa bahay nyo at sa outside world, sa online? Kumusta rin ang pinanood mo sa Feel ko rin kasi it came at the time where I've already na-expose ko na rin yung sarili ko na capable ako or open ako to do things like that. I mean, I did post for White Castle, so I feel like that on its own was already medyo nagpapakita na willing ako to do things like that. So parang okay lang. I mean, if anything, yung men ng family ko hindi lang talaga nanood. Mga pinsan ko lalaki, tatay ko, kapatid ko, okay lang, merited naman, valid. But yeah, hindi naman friends ko, oh my gosh, ganun lang. Yun lang, hanggang na lang. Wala naman silang masabi. Tsaka I'm 31 na, parang, come on, it's 2023. Yeah. I thank you for the band-aid, by the way. Ayan, thank you, Miss Kate at the Heart of Random Republica. Ang next question, DJ Nikki, it's a phone-in question from the Philippine Star, babasahin ko. For the four of you, parang every single scene, it's from Charmy Joy Pagulo of the Philippine Star. So sabi niya, every single scene, sobrang intense. Parang laging may galit, laging may mabigat, ganyan. So how do you cool down or recover after performing intense scenes? Yung tanong niya. Tawa-tawa lang. Cut! We're with friends naman. Nakakapag-debrief ka agad. Oo. It helps a lot na we all get along. Important din kasi para sa amin na, alam mo yun, right after makat yung scene na, alam mo yun, mag-break away kami dun sa eksena. Kasi yung susunod na eksena namin, ibang emotion naman yung ipapakita din namin. Still mabigat, pero hindi na siya katulad nung last scene na ginawa namin. So it's really hard kasi nga nagja-juggle kami from one emotion to another. Tapos yun yung biggest challenge right after breaking down, kung paano pipigilan yung sarili mo umiyak, kung paano mo alam mo i-regulate ulit yung breathing mo para maging kalmado at normal ka. So paano natin ginagawa nga? Ganun lang. Over food. Or good And food, yes. Pampahappy. Always. Hirap din pala, no? Iba ganun pala. Care of Rhea and Jane all the time. Thank you. Follow up lang to DJ Nikki kasi parang tama ba, a new chapter in the story is about to unfold. So, may expect ba namin na puro ganun ulit? Like may marami pang mas intense scenes or maglilay low ba? Ibang Pa-intense pa ng pa-intense. Ano po yung lelo? Walang ganun din. Hindi, mas marami pang, ano talaga, ito na yung tapatan talaga ng naming apat at ng ibang mga characters pa. Mas andyan na yung revenge, andyan na yung sagad na gantihan, at basta pa-intense pa ng pa-intense. Hindi pa pala sagad yung gantihan. Wala pa. Abangan pa yun.
Kalma pa yun. Kalma. Thank you. Ayan, for our next set of questions, DJ Nikki and the cast, we have from the Manila feed, si Chad Rosende. Hi, congratulations. So for my first question, since kanina parang marireveal na yung kay Lucas at saka kay Olivia na parang makikita na niya yung past niya, parang gano'n. Paano nito babaguhin yung takbo ng kwento and yung mga characters ninyo? And ano yung i-expect nila for each one of you sa mga characters ninyo? Okay, let's go by character. Oo. Ayun na nga, ito nga yung pinaka-ayaw mangyari ni Melinda, o diba? So, andito na tayo. So, ngayon, Melinda will try to do whatever she can para ma-preserve yung marriage nila ni Lucas. Yun lang naman yun. So, medyo intense pa rin yun. Kasi paano? Diba? Paano ba? Saan ba ako lulugan? Si Lucas naman, may effort naman talaga siya kasi yung dating house namin keeps reminding me of Olivia. Kaya ako bumili ng bahay na to para makalimutan na siya. Thank you, Lucas. Sa bahay. Sakto, dumating si Claire and ayaw nga ni Melinda na magkita kami pero nangyari siya. So, mawawala na naman si Lucas sa sarili niya. Kahit ayaw din naman niyang sadyang saktan si Melinda. So, ayun. Si Philip naman, nung nagsimula yung story, ang intention niya talaga ay gantihan talaga yung mga Buen Camino. Dahil nga sa pakiramdam ko, sila talaga yung main suspect sa pagkamatay ng tatay ko. So talagang gusto ko silang gantihan. And ang pinakaunang at ang pinakamalakas na ganti na ibibigay ko sa mga Buen Camino ay nasa kamay ko, na hawak ko siya, si Claire. As in, ginawan ko siya talaga ng pagkatao at parang sinulat ko talaga yung buong storya ng buhay niya. Pero sa lahat ng paghihiganting ginagawa ko na yon, nakaramdam ako ng sobra-sobrang pagmamahal na para kay Claire. Na hindi ko na alam kung ano ba ang uunahin ko. Kung ang uunahin ba ni Philip ay mag-revenge pa rin ba sa mga Buen Camino o ipagpatuloy yung pagmamahal kay Claire, ilayo siya sa mga Buen Camino at mag-start kami ng sariling buhay. So, si Philip ngayon, caught up in the middle siya. Hindi niya na alam kung saan siya pupunta, kung ano yung uunahin niya, kung ano yung bibigyan niya ng importance. Pero so far, sa story, si Philip, binibigyan niya talaga ng importansya yung pagmamahal niya kay Claire. Hirap. Mahirap din ang pinagdadaanan ko talaga ng mga karakter mo. Sige na, na-stress din ako kakapakinig lang. Yeah, Sige, Jim. hindi, sasabihin ko lang kasi connected din doon na for the longest time din kasi hindi ko alam kung sino ako. Lahat ng alam ko galing lang sa information na binigay niya. Pero what's exciting is unti-unti na bumabalik yung memories ko. Unti-unti na akong may mga naaalala from the past na tinatry ko rin intindihin or i-decode kung ano yung mga nakikita ko kasi hindi pa lahat malinaw eh. Pero, yun, lalabas na unti-unti yung memories, yung alaala, mapipis ko na yung puzzle, and lalabas na rin yung pagiging palaban ni Claire as a person. Kasi for the longest time na lagi lang na siyang nasa bahay, lagi siyang sumusunod kay Philip, pero yun, napapasok na yung mga, ano natin, Paghihiganti era. pagdududa. Mga ganon. Yung anong nangyayari? Totoo ba lahat ng sinabi niya sa akin or hindi? Yung mga ganyan. Good luck, Doc, talaga sa'yo. Good luck sa pag-i-explain talaga. Mahaba-habang diskusyonan niya. Pero ang hirap nun kasi di ba parang ngayon puso yung umiiral sa kanya pag minahal niya si Doc. Paano pag bumalik yung alaala niya? Doon maglalaban yung Isip at puso. Isip at puso. Ano yung susundin doon? Ay, naku, sige na. Yeah. So far, sa dami ng magagandang eksena na nilabas na natin. And ano yung challenging sa inyo or most unforgettable scene nyo? So, Ay, yung ipapalabas this week! Yung atapatan naming apat. Finally, sa tagal namin, hindi naman matagal, pero sa haba ng pagtatrabaho namin, finally nagka-excite. Kasi inaabangan din namin, kailan ba tayo magkikita-kita? Kasi minsan kami lang, or minsan kami lang, minsan tayo lang. True. Yes. Ito na. Ito na yun. Tapos How about for yung unang pagkikita naming apat, yun yung napakataas na emosyon ng lahat. True. Kasi doon marireveal yung intention ng bawat character at kung ano talaga yung nararamdaman
namin sa bawat isa na nakita si, halimbawa, si Philip. Ayoko na makita si Claire tsaka si Lucas kasi natatakot ako. Tapos si Claire naman, gusto niyang makilala si Lucas kasi naghahanap siya ng answers. Si Melinda naman, ayaw niyang makita si Lucas tsaka si Claire kasi mawawalan siya. So alam mo yun, yung pagkikita naming apat na yun, marami kayong makikitang mga emotions na hindi namin pinapakita talaga sa bawat episode, na dito lang nila makikita. So unang pagkikita namin, mahirap yung eksena pero fulfilling siya kasi nga mabubusog kayo sa emosyon, sa information, kung bakit ito pala yung pinanggagalingan ng bawat character. For sure. For Tony. Yeah, well, actually that scene won't be forgettable for me kasi hindi ko alam na ganun pala kataas yung emotion. Surprise! So, sabi ko kay Ria, Ria, I'm really scared. I don't know how I'm gonna do this. Pero we were guided really well with Direct FMR, and actually I went up to him tapos sinabi ko, Direct FM, I'm really scared. I think I really need help. Tapos naramdaman niya yung kamay ko nanlalamig na. He was very kind. He said, don't worry, we'll wait for you. He played really nice music, got us in the scene. So I appreciate Direct FM, and these three guys, they really helped me with that scene din. Ginising ka nga ni Jane Oo, ilang beses. Ayun, sa taas nga ng emosyon, may time ba na parang naidadala nyo yung mga character nyo, even parang off-cam na, kahit sa mga bahay ninyo? I think conscious effort talaga na paghiwalayin yung pagkatao namin sa character. Kasi kung hindi, baka mabaliw kami ng di oras. Oo, So, dalawa-dalawa na nga yung personality ko, pati sa bahay. Parang intense tao na na. masyado. So, as much as possible, conscious effort, I think, for all of us, na ipagpag talaga at the end of the day. Yung parang pag nakabihis na kaming pang kami, okay na. Pero nakakatawa kasi meron din tayong nakunan na, yun nga, intense, tapatan, ganyan. Tapos after, woo! Galing nun! Thank you and congratulations. Thank Thank you you. po. Tawang-tawa ako nang sinagot ka niya kanina. Sabi niya, kasama ka doon. Nilabas na. Nilabas natin. Sabi niya, kasama ka. Support! Thank you. Ayan, DJ Nikki, in relation doon sa tanong ni Chat, magbabasa ako ng another phone-in question. Kanina kasi tinanong ko how do you cool down or nadadala niyo ba yung characters yung outside of the set. Yung tanong naman ni Princess Nicole Castro ng One Media Network ay paano naman kayo nagpe-prepare